kailanman hindi may impeach si Vice President Inday Sara Duterte dahil ang impeachment ninyo ay basura, sabi ni Inday. Vice President Inday Sara Duterte, ginalaw na po ang baso. Talagang handa na po sa bloodbath si Vice President Inday Sara. Binanatan po ang mga makaliwang grupo, lalo na po itong Team Akbayad. Ayan, nagsiiyakan ang mga komunista sa birada ni Vice President Inday Sara Duterte, anak ng kagwang. Binira rin ni Vice President Inday Sara diretso itong si Honti Virus na talunan sa mga Duterte diehard supporters. Yan na ho ang sinasabi natin. Pag si Vice President Inday Sara magsalita, talagang mangiyak-ngiyak tong mga hunghang, no? Mga salot sa lipunan mula noon hanggang ngayon, wala pong naiambag sa ekonomiya, kundi problema lamang. Pagre-recruit ng mga kabataang mga inosente na mag-rally sa kalsada, magpaulan, magpaaraw, at ang ending, mamundok sa bundok ng tralala. Dadalhin kada Pasko, New Year, at ialay ang buhay sa mga leader nilang mga hinayupak, no? Magandang gabi po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Abaw, kung gusto nyo po akong mapanood din ng live sa komentaryo, minsan mayroong 15 minutes, 10 minutes ako nagla-live po sa Bisdak Historiador. Bago po magbirada, minsan nagla-live po ako dyan. I-subscribe din po ninyo at suportahan po ninyo. Heto na po mga kababayan ko. Matagal pong nanahimik si Vice President Inday Sara Duterte tungkol po sa isinampang impeachment laban ho sa kanya ng mga makaliwang grupo. Nagsalita na po ang naturang matapang na presidente na nga ho sa isip ko dito Vice President Inday Sara, at pinatutsadahan ang Akbayan Group at sinabing papel lang ang inyong impeachment. Aray, aray, iya. Totoo naman talagang papel lang ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Di ba papel ginamit ninyo? Ang problema, may dugtong, papel lang, walang ebidensya. Ano malungan ito kakapal ano daw, yung mga dokumento. Sa ibabaw, may mukha si Inday Sara. Sa ibabaw lang yun, merong mga sulat, pero sa ilalim, kukumban lang yun na blanco. Okay, pakinggan po muna natin ang birada ni Vice President Inday Sara Duterte, no? Patama, patutsada sa akbayan ng mga kaliwang grupo. Hayaan lang po natin, pakinggan po natin yung kanyang mga sinasabi, komentaryo, at komentuhan natin pagkatapos ng video para namnamin natin at pakinggan natin ng maayos ang sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito po, mga kabisdak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian
Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. Bago po natin pakinggan yung talumpati, no, kasi pinaplas ni Vice President Inday Sara yung statement ni Hontiveros, no, na sinasabi na talagang tatalunin daw si Vice President Inday Sara. Natatakot sila. Ito, pumintuhan ko po muna yung sinasabi ni Vice President Inday Sara na talagang walang ebidensya. Papel lamang po ito. Puro blanco. At walang ebidensya ang direktang nagtuturo labang kay Vice President Inday Sara na kinurakot niya yung pondo ng bayan, itong 125 million, confidential funds pa rin po ito. Ang ginawa po kasi nila, yung 19th Congress ay fishing expedition doon sa committee ni Chua, no? Yung budlat ang mata, yung Chihuahua. Na wala namang ebidensya. Ang tanging pinanghawakan po nila ay yung sinabi ng Gloria, no? Gloria La Bandera. Yung sobre na sinagot na rin po yan ni Vice President Inday Sara na yung sobre na yun ay sobre po yun galing kay Lisa Baque. Mas maganda pa mapag-usapan yung sobre na yan. At yung Mary Grace Piatos na pinalutang nila, sila lang yung may gawa nun. Walang alam dyan si Vice President Inday Sara sa Mary Grace Piatos. Baka nga sa susunod na araw may Chippy na no? May Piwi, may Richie, may Dingdong. Ganong katindi itong mga kaliwang grupo nagmamaniobra ng ebidensya. Para bang ang lakas ng loob nila na si Vice President Inday Sara ay kurakot. Hindi nga kurakot si Inday Sara. Kasi kung ang korupsyon lang ang pagbabasihan, anak ng kagwang, si Vice President Inday Sara, nung naging mayor na, ay zero yung utang ng Davao. Naging mayor siya. Yan ang maliwanag dyan. Kaya nga sobrang yaman ngayon ng Davao. Kasi zero corruption sila. Pag zero corruption, ibig sabihin, zero rin yung kurakot. Yung pera na pumapasok sa syudad, sa local government, ay nagastos ng tama. Walang korupsyon na nangyayari. Tingnan mo. Kaya dinadayo ang Davao City ng maraming foreign investors. Lalo na ngayon yung China, na grabe pala yung produkto na aangkatin ng China dyan sa Davao. Hindi lang durian, hindi lang saging, hindi lang yung marang. Meron pang yung parang, yung, ang tawag dyan sa, yung parang sangkis ba yun? Suha, yan suha. Tsaka pinya rin, nag-aangkat din, ganun katindi ngayon. Mas nilalapitan pa ang Davao region ng mga foreign investors kumpara ho sa Maynila. Kung kurakot lang tong mga to, edi sana walang pumupunta dyan na mga foreigner, mga foreign investors. At bukod pa riyan, mga kabisdak, yung insurgency sa Davao ay free na po ngayon, free insurgency. Yung mga makakaliwang grupo na kampi ng mga akbayan ay nangaubos na nga ho Nangapulpog. Yung iba nagsisuko na kasi maganda ang programa po ni Vice President Inday Sara. Bukod riyan, yung sinabi po ni Vice President Inday Sara, wala man makapagdirektang makapagturo na meron akong ginawang mali. Dahil ang totoo niyan, si Commission on Audit, sinabi na ho, within 3 consecutive years, unmodified opinion.
si Vice President Inday Sara, ibig sabihin, walang kinurakot. Sumunod sa Joint Circular, ang Office of the Vice President kung paano gastusin ang pira ng bayan. Diba, akbayan? Ito, pakinggan natin yung banat ni Vice President Inday Sara. Yung video, pinipli niya. Video ni Hontiveros na takot na maging presidente at makabalik muli ang mga Duterte sa Malacanang dahil makukulong silang lahat. Ito, pakinggan natin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya Stop muna tayo dyan, Vice President Inday Sara. Yung statement na yon ni Hontiveros, takot na takot po talaga sila. Itong akbayan man si Hontiveros, di ba? Takot na takot sila na makabalik ang mga Duterte. Dahil suportado daw ang mga Duterte ng China. Suportado ng China. Pero para sa magandang pakay. Hindi para sa masamang pakay. Ano po? Paano sinusuportahan ang mga Duterte ng China? Binigyan ng maraming proyekto. Binigyan ng tulay. Libre kaliwat kanan sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon din yung tulay sa Bukana Bridge. Si Vice President Inday Sara pa lang nakaisip niyan. Naghanap ng funding. Ang China ang nagbigay sa kanila. Regalo. Hindi natin yan may tanggi. O bakit ang Pilipinas ba hindi suportado ng China? Sige nga, come on, Hontiveros. Tayong lahat ay suportado ng China. Kasi kung hindi po tayo suportado ng China, 80% sa ating ekonomiya o 90% sa ating ekonomiya ay kontrolado ng Filipino-Chinese community. Mga tsikwa yan. Pumasok ka sa mga iba't ibang malls. Pumasok ka sa mga establishment. Pumasok ka sa mga bangko. Mga amo natin, puro Filipino-Chinese. Kaya suportado tayo ng Chinese. Hindi lang ang mga Duterte, kundi buong Pilipinas. Kaya tanggapin nyo na ang China ay kaibigan natin at matagal na tayong sinusuportahan ng Filipino-Chinese community. Gets mo, Hontiveros? Anak ka ng kagwang kayo. Tuloy tayo. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Ayan po ang hindi matanggap ng mga kaliwang grupo. Alam niyo ha, itong mga kaliwang grupo, mga dilawan to, mga pinklawan, komunista, no? Kasama na rin po itong mga loyalista, mga kaliwang grupo na rin po ang mga yan. Dahil suportado po ni Bungit ang mga hinayupak. Tingnan mo ha. Mismong yung Supreme Court Justice na si Leonin, Marvic Leonin, di ba? Sinabi na ho na huwag niyong paglaruan yung impeachment. Hindi lang ho nagsampa ka ng impeachment para lamang mapag-usapan, para lamang mag-trending sa post sa social media. Huwag niyong gamitin ang impeachment sa pamumulitika at panggigipit sa inyong mga kalaban. Lalo na po sa presidente at sa vice-presidente. Ngayon, sino ang gumagawa ng ganyang impeachment na yan? Mga kaliwang grupo. Sila, akbayan.
mga salot sa lipunan. Kung tutuusin nga magkakampi dapat ang mga loyalista at mga DDS. Noon naman talaga magkakampi. Dahil di ba ang akbayan, sinampa ng impeachment si Bungit. Kung tunay po ang akbayan na talagang sipain nila si Bungit, dapat kayong mga loyalista, magalit kayo dito kay Silo Magno, Hontiveros, sa kayong babaeng yan. Anak ng kagwang, sayang yung kagandahan mo, day, mamundok ka rin pala. Pero hindi nga ganun ang lumabas. Galit pa sila kay Inday Sara, galit sa atin, na hindi man lang nakasampa ng impeachment, yung Team Duterte. Kaya maliwanag po ito, yung sinampa na impeachment ng mga kaliwang grupo labang kay Bongbong Marcos for optics, sarswila. Bakit masabi ko? Kasi si Leila de Lima, pinagtanggol si Bongbong Marcos na okay lang daw ang adik, hindi daw impeachable offense, anak ng kagwang. So okay lang, bangag ang Pangulo. Ganun ba Leila de Lima? Mantakin mo sila nagsampa ng impeachment, pero sila rin ang nagtatanggol kay Bongbong Marcos. So, isa lang ang ibig sabihin, ang purpose ng impeachment ng mga kaliwang grupo labang kay Bongbong Marcos ay nilinis lamang ang pangalan nila. Pero ang tanong, nalinis ba ang pangalan ni Bongbong Marcos patungkol po sa korupsyon sa flood control? Ang sagot, hindi. Kasi nga, tinuturo pa rin ng maraming Pilipino sa isip ng maraming Pilipino na ang pinaka-mastermind at may kinalaman po sa korupsyon ito ay yung nakaupong presidente, si Bongbong Marcos, Martin Romualdez Saldico, yung tatlo. Ayon po yan mismo sa kababayan niyang si Manong Chavit Singson. Ngayon, dadayain po ninyo. Kung kay Bongbong Marcos, na basura agad ito, paano pa kaya? Kay Vice President Inday Sara ay sinampaho ninyo na puro lamang marites at chismis ang ebidensya. Pero sabi ni Inday Sara, gagamitin lahat ng resources ng gobyerno para lamang ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya tama po yung mga statement ni Inday na ipaalam sa buong mundo na yung impeachment laban sa kanya ng mga makakaliwang grupo ay pang-api, panggigipit at pangharas lamang ito. Ang purpose nila dyan ay hindi po makatakbo si Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Nakita mo, narinig nyo yung sinabi ni Hontiveros. Ayaw nila na muling makabalik ang mga Duterte at kailangan nila magsanib pwersa. Takot na takot sila. Mantakin mo dating magkalaban, Leni Robredo, Bongbong Marcos, Aquino, Marcoses, pula, dilaw, pink. Ngayon, nagkaisa, kasamang mga kaliwang grupo, ang purpose ay pabagsakin si Vice President Inday Sara. Ang tanong, kaya po ba pabagsakin ng mga grupong ito, mga totoong salot sa lipunan, si Vice President Inday Sara? Ang kasagutan, malabo pa po sa sabaw ng pusit yung ipinangarap ho ninyo. Tanggapin na ho ninyo na si Vice President Inday Sara maging Pangulo ho yan ng Republika ng Pilipinas. Kasi kung hindi po ninyo nakikita itong sinasabi namin na maging Pangulo sure wins Inday Sara, edi sana, hindi na po kayo magsasampa ng impeachment. Diba? Kasi wala namang panama. Si Inday, matatalo man yan. Pero alam nyo sa sarili ninyo na si Inday Sara malakas. Na si Inday Sara ay walang kalaban kahit magsanib pwersa kayo. Tingnan mo yung latest survey. Ilang porsyento si Hontiveros? 2.2. Hindi po enough yan para matalo ni Hontiveros itong si Vice President Inday Sara sa pagka-presidente. Lo nyo. Kaya, kakabanat lang ni Inday Sara, nagsiiyakan yung mga ngiwi. Lalo nang si Perse, kamag-anak ni BBM. Ito muna, yung babaeng hukluban na ito. Ganda sana nito. Kaso day, sayang yung talino mo, kagandahan mo. Wala ka sa timpla. Mapakla kang kapika. Jesus, mamundok ka man lang. Lamukin ka man.
Sana wag kang makipagdigmaan ha, pagdating ng Disyembre. Ang nakasaklap nga lang, yung mga nasa baba nila, yung nadadali, di ba, kamakailan. Yan, mga kagagawan ng mga komunista. Pakinggan natin yung iyaking aktivistang ito na talagang hindi tanggap yung sinabi ni Inday Sara, papel lang yan. Basura yan, walang laman. Walang ebidensya. Pangharas lang yan. Panggigipit, los-los nyo. Hindi kasama yung los-los nyo. Pakinggan natin itong akbayan. Oh. Sabi ni Vice President Sara Duterte, walang batayan ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan Party. Funny, for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the serious charges, pero para atakihin ang Akbayan at ang aming senadorang si Risa Ontiveros. At ang inumin! Kaate-kaatake naman talaga yan, si Our Lady of Insertion. Funny. Ma'am, takot na takot ka na kay Inday, ma'am. Totoo naman talaga, walang ebidensya. Totoo naman talaga. Iyan naman kayo eh. Pag sinasabi ninyo, Inday Sara, hindi ka sumagot. Pag sumagot, mangiyak-iyak. Ano ba talaga? Hindi ko maintindihan, no? Gusto nilang pasagutin si Inday. Ngayon, sumasagot. Funny daw. Mukha ka bang natatawa? Nag-alala ka na eh. Alalang-alala ka na sa sarili mo. Talo na ba? Nga tuloy, oh. She even called the complaint harassment. How can something she insists is baseless harass her? Ano ba talaga, ate? Her video doesn't project confidence. Nangangamoy takot na tinatago sa bravado. Nangangamoy takot? Ikaw ang nangangamoy takot. Yung video daw ni Inday Sara, walang kumpiyansa sa sarili. Mamaya sagutin ko. Pag ikaw ma-uppercut ni Inday, black eye ka. Anak kayo ng kagwang, pareho talaga kayo ng linyahan ng mga komunista, no? Ang grupo, no? Takot daw si Inday. Ready na nga si Inday, 2023 pa lang eh. Yung abogado niya handa na dahil si Franz Castro nadulas na talagang magsampa ng impeachment, taon-taon kayo. Kayo yung kabado. Dahil pag si Vice President Inday Sara maging presidente, pulbos kayong lahat. Kaya galingan nyo na gumawa ng kwento. Anak kayo ng kagwang, walang maniwala sa inyo eh. Naglulukuhan lang kayo ni Hontivirus at Laila Disaba. Kayo, may nagawa ba kayo sa lipunan? Anong nagawa nyo sa ating ekonomiya? Di ba wala? Lus-lus din kayo eh. Ilang dekada na yung mga ideolohiya ninyo, maraming nang namatay na mga kabataan dahil sa pagre-recruit ninyo papunta sa bundok ng tralala. Kayo yung kubado. Si Vice President Inday Sara, meron lang pinagdadaanan, kaya ganun siya. Alangan naman si Inday Sara, papakita niya. Mamaya, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan si Inday Sara, no? Tuloy, oh. Paano ba naman siyang hindi matatakot? Uy! The prospect of Congress impeaching her grows more real by the day. Simple lang naman ang hinihingi sa kanya. Lolo mo, hindi takot si Vice President Inday Sara. Walang kinakatakutan si Inday Sara. Ining! Ilang na taon na ba kayo banat na banat, Ining, kay Vice President Inday Sara, Ining? May naniwala ba sa iyo, Ining? Lalo siyang minahal ng mga Pilipino, taong bayan. Kayo, Ining, sa Akbayan, kilala na namin ang inyong ideolohiya. Huwag kaming lukuhin, Ining. Si Inday Sara hindi natatakot sa inyo. Yung impeachment na yan, wala talaga yan. Basura yan. Kahit ma-impeach ba si Inday Sara dyan sa Kongreso, pero sa Senado, Ining, lulo mo, Ining. Wala kayong Ining numero dun, Ining. Maniwala ka, puro Duterte yung Senado, Ining. Diyos ko, Ginoo naman. Wala. Ni katiting, walang takot si Inday Sara. Matagal na sinabi ni Inday Sara, handa na kami sa bloodbath. Di ba, Ining? Naalala mo yung 19 Congress, Ining? Saan napunta yung impeachment nyo? Na basura. Lalo na ngayon sa 20th Congress. Mantakin mo yung 19th Congress, ang dami yung kapangyarihan ni lahat, akap, AX, tupad, maip. Nandyan si Tambaloslos, pinunduhan kayo ng todo, Ining eh. May napala ba yung impeachment no, yung 19th Congress? Wala, di ba?
Paano na ngayon, lalo na ngayon, nabulat-lat po yung flood control, yung mga liter release projects na sinasabi ni Toby Chanko na anak ng kagwang yan ang kapalit para impeach si Inday Sara. 150 million for liter release projects, pero yung mga kongresista ining, hindi nakatanggap ining, tinabla ining ni Bungit. Sobra-sobra na pangungura ko daw ng pinsan niyang tambalos-los ining. Pero ngayon ining, wala na kayong pundo ining. Ay, nakabuhay naman talaga, no? Oh, ito pa. May umiyak pa. Ito. Si Shilo Maligno. Agay ko. Alam mo to si Shilo, no? Alam mo Shilo Magno, dati po kino-content ko to kasi matindi ang batikos niya kay Bongbong Marcos. Yung pala hinayo pa, komunista pala tong anak ng kagwang, oh. Ayan, nung akbayan, mga kaliwang grupo, sama-sama, himod puwet kay Juma. Himod puwet kay Juma, nangangamoy itsas. Pasintabi sa mga naghapunan. Anak ng kamuti, oh. Anong sabi diyan ni Shilo Maligno? Ang sabi po ni Shilo Maligno, bakit pa victim ang drama ni Sara Duterte sa video na ito? Akala ko ba atapang-atao siya? Sa bagay, sa simula naman ay tinatakasan na talaga ni Sara ang accountability sa mga isyo ng korupsyon na ibinabato sa kanya. Alam mo, Shilo Magno, akala ko ba matalino ka? Buba mo talaga, no? Putang ina, professor to, di ba? Shilo Maligno. Kamag-anak ba to ni, ni Jam Maligno? Pareho ng tabas ng dila, eh. Galit sa mga Duterte. Alam mo, Shilo Maligno, anong korupsyon? Ni isang ebidensya wala kayo, puro chismis. Sinong paniniwalaan natin, Shilo Maligno? Professor ka, di ba? Ikaw o yung Commission on Audit? Putang ina, di hamak, mas maniwala kami sa Commission on Audit kaysa sa'yo. Yung sinabi mo, bakit pa victim ang drama ni Sara Duterte sa video na ito? Akala ko ba atapang-atao siya? Ma'am, pareho kayo ng akbayan. Pareho naman kasi itong akbayan, mga pabundok yan sa susunod na araw. Mag-ingat kayo, ha? Huwag kayong umilag kayo. Kailangan maenting-anting kayo. Baka tamaan kayo ng tingga. Oh. Kasi nga, bakit ganyan si Inday Sara? Sa tingin, yung parang pinapakita nila pa-victim si Inday Sara daw. Parang nagmamakaawa. Hindi po, kasi may pinagdadaanan ang pamilya ni Vice President Inday Sara. Ano po ang pinagdadaanan? Alam naman si Inday dyan, kailangan pa rin niya maging parang mambuwaisit sa inyo. Kailangan lang naman ilabas ni Inday ang sentimento at sagot niya sa inyo. Di ba kayo, nagsiiyakan kayo? Kasi nga po, si Vice President Inday Sara, pamilyang Duterte, meron po silang pinagdadaanan. Kaya normal po yung hindi ko first time ko lang nakita si Inday Sara na ganun yung mukha niya na medyo malungkot, na feeling nila si Inday Sara na duwag at takot. Hindi po. Rest in peace po sa kay Manong Bong Duterte, kapatid po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pumanaw na po siya ngayong araw. Kaya po ganyan si Vice President Inday Sara Duterte. So naintindihan na po ninyo. Huwag kayong mag-alala, Shilo Magno. Si Vice President Inday Sara may na-uppercut na sheriff. Gusto mo, ikaw ang sunod? Anyway, rest in peace po, Manong Bong Duterte. Malamang na-stress na rin to sa kaisip kay Tatay Digong. Alam niyo po, kunting kwento lang ako kay Manong Bong Duterte kasi na-encounter ko na po ito siya. Nung hindi pa po ako talaga nag-YouTube, sa Facebook pa ako, way back 2015, nagkasama po kami yan ni Manong Bong Duterte. Kami po yung nag-secured ng meeting de avance noong 2016 ni former President Duterte sa Quirino Grandstand. Nandun po siya kasama namin. Ang grupo po namin that time ay I Am Duterte, a volunteer group. Marami po kami. Kami po nag-secure ng mga perimeter. Kasama po namin si Bong Duterte. Matanda naman po to si Manong Bong. Rest in peace, Manong Bong. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin iiwanan ang mga Duterte. Lalaban po kami hanggang dulo.
dahil naniniwala po kami na maganda po ang adhikain ni former President Duterte, Vice President Inday Sara Duterte para sa Pilipinas nating mahal. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin kami tumatayo sa harapan sa aming mga channel dahil naniniwala kami sa advokasya nila. Kung nasan ka man ngayon, Manong Bong, alam ko, nakasubaybay ka sa kay Tatay Digong, sa inyong pamangkin, lalo na rin po sa aming mga supporters. Tandaan po ninyo, Manong Bong, there will be a day of reckoning. Kaya nakikita natin si Inday sa video, hindi ho talaga usual yung kanyang mukha na medyo malungkot ho. Siyempre may pinagdaanan ang kanilang pamilya. Ikaw ba, Shilo Magno, mamatayan? Masaya ka bang hinayupa ka? Kayong akbayang mamatayan, magpalitson pa ba kayo? Anak ng kagwang eh. Rest in peace, Manong Bong, dahil dyan, nagalabas po. Basahin po muna natin ang pakikiramay po ng Vice President Inday Sara Duterte, pamilyang Duterte, sa kay Manong Bong, kakapatid na anak ni Tatay Digong, sa uncle nila. I extend my heartfelt gratitude to all who have expressed their sympathies and prayers for the passing of my uncle. Ay, mensahe pala to ng pamilyang Duterte, ni Vice President Inday Sara, para sa ating mga Pilipino na nakipag-simpatiya po sa pagpanaw ni Manong Bong Duterte. Prayers for the passing of my uncle Benjamin Rua Duterte. We are deeply thankful for your compassion and remembrance. Tio Bong was one of the strengths beneath our wings during the 2025 national and local campaign planning and operations. His quiet leadership will be deeply missed as we look ahead to the 2028 elections. We take comfort in our faith, knowing that we now have a campaign manager in heaven, securing the success of the Filipino people. Before his passing, he expressed his wish that the week and burial be limited to family and selected friends. May God grant eternal rest to his soul. Talagang lang yan, parang hindi kasi political figure po itong si Manong Bong Duterte. Tahimik lang din. Hindi lang po yan 2025 campaign na nag-participate siya, kundi way back 2015, 2016 presidential election kay former President Duterte. Nakasama talaga namin po yan. Ako po, nakasama ko po yan. Grupo namin, si Manong Bong, napakabait ng matandang ito. Kamukha din ni Tatay Digong, pero medyo payat nga doon si Manong Bong. Pero, Manong Bong, samahan niyo po kami sa aming pakikipaglaban. Laban po dito sa mga kaliwang grupo na mga iyakin. Okay, so tuloy tayo. Pinakita ko lang yan kasi nga, may pinagdadaanan yung pamilyang Duterte. Kaya ganun yung mukha ni Inday. Ikaw kaya, ma'am, kayo Raisa Hontiveros, mamatayan kayo, okay lang kayo, maging masaya pa rin kayo. Hindi. Siyempre yung mukha mo, hindi mo maiwasan na medyo malungkot ka. Pero, wag kayong mag-alala. After 40 days, bibigwasan kayo ni Inday Sara. Bibirahin kayo. Gusto nyo, uppercut pa eh. Pero, alam nyo po, yung impeachment na ito, for optics, Sarswila, for demolition job, yan lang ang purpose niyan. Kaya ito binanatan po ni Manong Gisonsa itong nakangiwi ang panga na si Akbayan Party List Representative Percy Tabi. Tuloy tayo, bad trip tayo. Bad tripin natin tong hinayupak ng mga makabayad black. Binanatan kasi ni Percy Tabi, si Vice President Inday Sara, para bang nananakot siya kay Inday. Alam niyo, Percy Tabi, yung mga kasamahan ninyo sa kabundukan, nawalis na ni Inday. Huwag ka nang sumama pa, gusto mo ba? Sabi niya dyan, humanda kang maitala sa kasaysayan bilang kauna-unahang BP na na-impeach, hindi minsan kundi 2 beses Akbayan Party List. Percy Tabi Tangina, humanda ka daw na
maging kauna-unahang si Vice President Inday Sara ma-impeach sa ano? Saan ma-impeach? Sa Kamara, hanggang Kamara lang. Pero itaga mo rin sa bato na si Vice President Inday Sara ang kauna-unahang Vice President na inimpeach sa Kongreso na 2 beses na hindi man lang ma-impeach dyan sa impeachment court sa Senate. Diba, Los? At saka kung tutusin mo, hindi man na-impeach talaga, hindi dapat ginagamit natin yung word na na-impeach si Inday Sara sa Kongreso. Dahil hindi pa man talaga siya impeach. Yung Kongreso, complainant sila na ma-impeach si Inday Sara. Ngayon, yung complainant na yan, sila nag-usap-usap kung yung complaint nila ay dadalhin nila sa impeachment court. So, hindi po pwedeng na-impeach si Inday Sara, hindi pa na-impeach si Inday Sara. Pupunta muna yan sa impeachment court. Pag na-impeach sa impeachment court, pwede mong sabihin na impeach, na convict through impeachment. Pero nangyari ba yun? Hindi. Tangin talaga itong mga black propaganda. Kaso nasasanay tayo sa ganun dahil pinapalabas ng mga buhaya na na-impeach si Vice President Inday Sara, hindi nga po na-impeach. Kailanman si Vice President Inday Sara, well, sinabi po ng Korte Suprema, unanimous decision na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Nag-apila pa kayo, pinaiyak pa kayo ng Supreme Court. Huwag kang mag-alala, Persitabi, dahil mateknikal na naman ang impeachment ninyo laban kay Vice President Inday Sara. Kailan nyo sinampa? February 2. Anong sabi ng Korte Suprema? February 6. Talaga tayo, titigas ng mga ulo ninyo, mga tabingi kayo. Sabi naman dyan ni Manong G. Sonsa, ito, Persitabi, suntukan daw kayo ni yung ni Pogi. MP Pogi ba? MP Pogi, ayan. Sabi naman ni Manong G. Sonsa dyan, BP Inday was never impeached. Exactly! Dahil sa basurahan, pinulot iyong ipinasang bayad na ika-4 na article of impeachment. Not once but twice by the Supreme Court unanimously and with finality. Tama. Hindi na impeach si Inday Sara, kaya nga ito yung sinasabi ko, putang naman daraya itong mga makakaliwang grupo, no? Kailanman si Vice President Inday Sara ni minsan hindi po yan na impeach. In your dreams lang. Black propaganda. Para sabihin po ninyo, napatunayan ninyo na na-impeach si Inday Sara may sala, wala po eh. Walang conviction, walang impeachment court na nag-proceed. Dahil pinara na kayo ng Korte Suprema dahil ginagamit ninyo yung impeachment, yung banal na impeachment sa panggagago ninyo kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag na po kayong umasa pa, masasaktan po kayo. Kahit impeach ninyo si Inday Sara sa Kongreso, mark my word, kailanman hindi may impeach si Vice President Inday Sara Duterte dahil ang impeachment ninyo ay basura, sabi ni Inday. Kaya pakinggan po ninyo itong magaling na abogado, attorney, sino bang attorney to? Rowena Guanzon. Sa araw-araw po nating na topic si Ma'am Rowena Guanzon, nakalimutan ko na pangalan niya. Hindi po kailanman may impeach si Inday Sara, sabi attorney Rowena Guanzon. Sabi ni Luisa doon, may mga tupad dahil sa speaker. May mga kaeks dahil sa speaker. Anong taeks? Anong taeks, ma'am? AX. Talaga. Si Martin naman tuwang-tuwa doon, no? Kala mo talaga presidente siya. Committee on Justice sa pamumuno ni Fair na Congresswoman Luistro. Ito talaga mga kababayan. Ang mahirap sa kalagayan ngayon ng House of Representatives. Kasi kahit anong gawin na nilang pakana ngayon, nasusundin nila ang Supreme Court na ruling, nandyan pa rin yung mukha ni Congresswoman Luistro ng Batangas na nasa video halos na magsalita sa langit at babagsak yung mga mana from heaven dahil nandun sa stage si Martin Luther Romualdez. King Romualdez.
Sabi ni Luiso doon. May mga tupad dahil sa speaker. May mga kaeks dahil sa speaker. Tayo siya. Martin naman tuwang-tuwa doon. No? Kala mo talaga presidente siya eh. Ano May mga ulan at lindol. Yan, bumaha. Baha. Dahil ni speaker. Yun. Yan. Yan si Congresswoman Luistro, ang chair ng Committee on Justice. So, rabid dyan na Martin at BBM eh. Rabid din siya na anti-VP Sara. O, sa palagay nyo, fair? O. Wala. Fair na fair, ano? Abay, dapat Congresswoman Luistro, mag-resign ka rin dyan sa Committee on Justice. Correct. Oh, ilagay mo dyan si Congressman Erice para wala Pwede. tayong Oo. duda. Pwede, Diba? pwede. Kasi Oo. si Congressman Erice Patas. ay fair. Oh, sabi Dilawan niya, yan, pero patas. I move to accept this as the complaint as sufficient in form against BBM. Pero siyempre gagawin niya rin yun the same vote. Kung tama yung complaints against VP Sara. Correct. Pero Bakit pag hindi basura, Oh, si Toby Chanko. Oh, Toby Chanko. pwede kasi BBM naman Sa yan, first di ba? impeachment complaint, pumirma. Oh, BBM yun. Ang mag-anak yun ng asawa niya. Di ba? Romualdez. Maldes ang asawa ni Toby Chanko. Oh, oh. Gawin yung chair Pwede ng rin. Committee on Justice. Tingnan natin. Para maniwala kami na fair kayo. Eh, bakit Correct. naman si Congresswoman Luistro ang nilagay nyo dyan? Eh di sabi ng tao, luto Macau na yan. Alam nyo, Panigurado. mga Pilipino, dito sa mga Pilipinas, sawang-sawa na po sa mga politiko na dyan sa mga congressmen na politika lang ang nagmo-motivate sa kanila. Pera lang nagmo-motivate sa kanila. Wala na kayong ginawang trabaho. Itong mungkahi ko, mas magaling to. Correct, tama dyan. Kasi nga, kung pagbabasihan natin, yung patas at yung impartiality, ay putsang ina, na walang bias, dapat ho, hindi si Luistro dyan. Pero anyway, hindi po si Inday Sara makonvict or ma-impeach. Kailanman hindi si Inday Sara ma-impeach. Hanggang Kongreso lang yan. Pagdating sa Senado, bago yan makarating sa Senado, mateknikal na naman sila. Madeklara na naman yan ng unconstitutional itong impeachment laban kay Inday Sara. Kaya akbayan, pikat! Pagkising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook
sulok man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.